Okay, discuss natin 'tong problem sa theory of structures 'no, under cables. So, two poles na 100 meter from each other. So, drawing lang natin. Okay, so kunwari ito yun, 100 meters ba. Ito yung A and B 'no, dalawang pole. The difference in elevation of the top of the pole is 10 meter. Okay? Parabolic cable connects them such that the vertical distance of the lowest part of the cable is 5 meter from the top of the tower of from the top of the lower pole. Okay, so sabihin pag ganito siya, sabihin natin ito yung vertical, like that, no? Kasi 5 meter daw, lowest part, the vertical distance of the lowest part of the cable is 5 meter from the top of the lower pole. Ito yung lowest, no? So sabihin, ito, from the lowest daw, di ba? 5 meter. Tama? Vertical distance of the lowest part of the cable, ito yung lowest part natin, di ba? Ito is 5 meter from the top of the lower pole. Ayun. Eh, di ba sabi rin na yung elevation difference in elevation ay 10 meter. So, ibig sabihin kung 5 yan, ito 15, di ba? Kasi nga yung difference in elevation nila ay 5 meter, ay 10 meters. Okay? The minimum tension in the cable is 200 kN. Okay? So, yung minimum na yan, yung Tmin, 200 kN, ayan yung horizontal, di ba? Okay? Ang minimum tension kasi sa cable ay yung horizontal. Okay? So, sabihin, pag kinat natin yan dito sa lowest point, ito yun, no? Yung Tmin, yung horizontal. Mamaya, no? Makikita natin yan. Determine the tensile forces of the cable on both poles and the uniform load being carried by the parabolic cable. Okay, so sabihin natin ito yung uniform distributed load, no? Ayan. Yan yung dinadala ng ating parabolic cable. The distributed load. Pinapahatid din yan, tsaka yung tensile forces on both cables, no? Okay. Dito, apply mo natin yung square property ng parabola. Ano? Kasi nga parabolic cable naman yan. Kung 100 yung total length, di ba, ito, puwede natin 'to i-let as x, 'di ba? Tapos itong kabila, 100 minus x kasi nga 100 naman yung total length nila. Apply natin yung square property of parabola, we have x squared over 5, 'di ba? Is equal to 100 minus x squared over 15. Okay, 'di ba? Square property of parabola lang. Then input natin yan sa calculus. Okay, we have x squared over 5 is equal to 100 minus x squared over 15, no? Then 36.6025. 36.6025 meters. Ito yung x natin. Okay. Then, sabi ko nga kanina, consider lang natin itong left side lang. No? Pag dinrawing natin yan, we have this one. Ito yung lowest point. No? Ito yung ating Tmin na 200. Okay. Then, ito may reaction dito. No? We have here, sabi natin AY and AX. Ayun lang. Sorry, upward pala yung Y kasi nga, ano eh, pababa yung dinadala na load. Then, ito ay to the left. AX, okay. Then ito yung distributed load natin, di ba? Na WO. Okay. So now, gagawin natin dito, mag-moment lang tayo sa A, makukuha natin yung hinahanap na uniform load. Okay. Summation, moment sa A is equal to 0. Okay. Ilan yun? 36, di ba? So 36.6025 squared over 2, di ba? Times WO. Yung moment lang tayo sa A. Tama? Then ito, ano ba yung vertical distance from A to Tmin? That is 5, di ba? Given naman na ito ay 5 meter. Okay? Minus 5 times 200 is equal to 0. W sub O is equal to, input lang natin yan sa calc. Ang makukuha nyo dyan ay, hindi ko ipapakita nyo para mabilis lang. 1.4928 kN meter. Ito na yung ating sagot dun sa
uniform load na dinadala ng ating cable. Okay? Now, puwede mo makuha yung sa inyo pinapahanap, uniform load tsaka yung tensile forces on the cable, sabihin sa A and B. 'Di ba itong AY natin, 'di ba, equal lang naman siya sa ay ulit summation, vertical tayo, 'di ba? Summation forces vertical is equal to 0, tama? Yung AY mo is equal to 1.4928 times 36.6025. Okay? AY natin ay 1.4928 times, that's 54.6402 kN. Okay? Then pag summation horizontal ka, 'di ba? Forces horizontal, yung AX mo ay equal lang naman sa 200 kN. Kasi ganyan naman yung horizontal forces, eh. So now, makuha mo na yung resultant sa A or yung force sa A, 'di ba? 54.6402 squared plus 200 squared. RA natin, that is equal to square root of 54.6402. Again, input lang naman yan sa calcu mo, kuha niya dyan ay 207.3296 kN. Ito na yung ating tensile force sa point A. Okay? Ganun lang siya, no? So, sa point B naman, ganun lang din. Consider lang natin to. Diba? Same lang din. Pag ganito yun, di ba? Ito pa rin yung iyong T-min na 200 kN. Pa rin yung distributed load, di ba? Solve na natin to. Yung, then ito yung BX, BY, B. Now, anong distance nito, di ba? This is 100 minus 36.0. Sige, input natin. Eh, di ba? Minus 100. Ito yung length nung kabila. 63.6975. Diba? So, itong length na to ay 63 point, wait lang ah. 63.3975. 3975 meters. No? So, now dito, summation ano na lang din, vertical is equal to By is equal to yung W natin, nasolve natin yan, 1.4928 times 63.3975. Okay na lang siya. By, input lang uli sa calcu, that is 94.6398 kaya. Hindi ko na ipapakita yung pag-input, no? Ayan. Then, summation for this horizontal, that is equal to Bx is equal to 200 kN. Yan lang naman yung horizontal force. No? And finally, makuha mo na yung tensile force sa B. Resultant lang ng 200 squared plus 94.6398 squared. RB, makuha mo dyan ay square root ng 200 squared plus 94.6398 squared. 221.2616 kN. Ito na yung ating sagot. Okay. So, gano'n lang siya, no? Pag-analyze ng cable na may applied parabolic cable na may distributed load naka-apply, no? Just need to apply the square property, then i-section nyo lang siya dun sa lowest point. Then, another concept dito, minimum tension, siya yung horizontal force dun sa lowest point ng parabolic cable na. Okay, so yun na naman yung mga concept dyan. Then, simpleng statics, makukuha mo na yung required na unknown. No? Tensile force A and B, tsaka yung uniform load. Okay, so yun lang. No? So, thank you.